Ito po ang nag-iisang Kababayan Today, your premier resource for anything and everything Filipino and Filipino-American, kung saan naghahatid din po kami ng mga balita. Pinoy na Pinoy, Weekend Balita. Marami pong may init na balita mula sa Pilipinas at para ibahagi sa atin yan ngayong hapon, kasama natin sa ating Skype si Ronnie Lago, Editor-in-Chief of Weekend Balita and US Asian Post, joining us from their Glendale newsroom. Magandang hapon sa iyo, Ronnie. Magandang hapon sa iyo, Janelle, at sa lahat po na nanonood ng Kababayan Today. Although, gaya ng mga nangyayari yata, hindi rin maganda ang aking balita na ihatid sa inyo ngayong hapon. Pauna pa dyan ang alegasyon ng hoarding daw, Ronnie, ng mga relief goods para sa mga biktima ng lindol sa Bohol. Exactly. No, sa Bohol, isang bayan doon, ang mayor is si Leoncio Evasco, no, sa Maribojoc town, mga 12 miles away from the epicenter doon sa lindol na nangyari. No? Sinasabi, hoard niya daw, or yung gusto niyang kunin yung mga relief goods from Red Cross personnel. Of course, sabi ng Red Cross, hindi maaari yan. Kailangan i-distribute namin. Maraming mga taong pumipila. Kailangan namin ipamigay sa mga taong bayan. However, ngayon nagkakaroon ng issue as far as the national government is concerned. Ang sabi nila is maganda rin i-coordinate sa local officials ang pag-distribute ng relief goods kasi they know their town better than other people. Of course, ito ngayon na issue is minsan kasi maraming mga local officials sa atin, because of their popularity or whatever, they run for public office. Wala naman talagang public administration, experience or whatever. Dito sa Amerika, meron talagang public administration na kurso or masteral degree, no? Sa Pilipinas, wala yata ako narinig. So ngayon, Ronnie, ano raw ang dahilan ni Mayor? Bakit gusto niyang itago ang mga relief goods? Actually, yun nga, nabanggit ko na. Ang sabi niya is hindi naman niya talaga gusto itago. Gusto niya raw fair lang daw ang distribution kasi nga maraming mga lugar na hindi siguro accessible. Gusto niya pati itong mga relief o mga taong bayan na ito makakuha rin kung ano man ang dinistribute ng Red Cross kasi kung nasa isang area lang or piling areas lang, nakapila mga tao, paano naman daw yung mga areas na inaccessible? Alright. So, kailangan i-distribute talaga. Very quickly, Ronnie, very quickly, running out of time. So, anong resolution nitong balita na ito? Mapupunta ba kay Mayor o may iwan sa Red Cross? Well, as far as Red Cross is concerned, hindi namin ibamimigay ito. Basta tuloy-tuloy ang pag-distribute namin. Of course, ngayon nga, nabanggit ko na national government may have to come in, but then again, kailangan i-coordinate lang talaga ang pag-distribute. Of course, ang mga biktima nito yung mga taong bayan, pero yes, hopefully, ma-realize naman ng bawat officials and even Red Cross personnel kung ano talaga ang pag-distribute ng relief goods sa mga biktima ng Sa ibang balita naman, former President Joseph Estrada and now Metro Manila Mayor Joseph Manila Estrada, Mayor, right, papunta raw ng Hong Kong para maghatid ng paumanhin. Oo, ang pinag-uusapan natin yung nangyaring hostage situation sa Manila nung panahon pa ni Mayor Alfredo Lima, Gusto niyang i-hand-deliver mismo resolution ng Manila City Council na kung saan they will formally apologize to the victims of the hostage situation na kung saan 8 Hong Kong residents ang namatay, Ang sabi nga ng national government, as far as President Aquino is concerned, hindi siya magbibigyan ng national apology na dinidemand ng Hong Kong government. Of course, alam naman natin si Mayor Estrada ngayon, Manila Mayor, dati siyang supporters ng mga Chinese nung tumakbo siya ng presidente, although nawala siya sa pagka-presidente, ihatid niya raw mismo yung kanyang apology doon sa Hong Kong government. Meanwhile, General, kanina nagmo-monitor ako about this balita, meron namang mga nagsasabi na si Mayor Estrada raw ay at baka raw na-disqualify as far the Supreme Court decision of his disqualification case. Kasi nga, alam naman natin na he was convicted during his term as president nung panahon ni President Arroyo is siya ay nabigyan ng pardon. So, ito ngayon, hindi natin alam kung totoo yung rumor na yan at babantayan natin kung talagang siya ay disqualified to hold the public mayor office, Manila Mayor office just sa Manila. And a short update on the Napoles case, Ronnie, na sinasabing maaari daw siyang ngayon maging witness. Oo, bibigyan daw yata ng protection, itong witness protection to Janet Napoles, Janet Lim Napoles, kung talagang sasabihin niya lahat, she will spill the beans as far as the pork barrel scam is concerned. Alam naman natin, malalaki yung mga pangalan na involved yan, sila Senator Enrile, sila Senator Revilla, at malalaman natin in the next few weeks, actually November 7, supposedly, siya ay magte-testify sa Senate Blue Ribbon Committee. Nakakabahala at masilimuot ang mga balita, Ronnie, mas marami
marami pang detalye sa... Of course, sa aming pong website, balita.com, usasianpost.com, and don't forget to pick up our newspapers weekly, Weekend Balita at saka po US Asian Post. Ronnie Ligo, Editor-in-Chief of Weekend Balita and US Asian Post, more power to you. Meanwhile, dito naman po sa Kababayan Today, Real Estate Update. When we return, don't go away. Ang pinakabagong latte mula sa McCafe ay nasa McDonald's na. Ang bagong pumpkin spice latte ay makinis, matamis at may timpla na